Panginoon tagapagligtas, siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan, siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan, at ako'y nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kayamanan man, ang lahat ng awat biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Ang pag-uusapan natin yung Miyerkules, decide what is best, not just what is good. Kung mamimili ka sa pananampalataya at sa pamilya na meron ka, dapat ang piliin mo yung best na galing sa Diyos, hindi yung good lang. Am I right? Yung good lang, yung makaraos lang eh. Tama? Yung good lang yung, ay, maayos ko lang to, ayos na ako. No, it's not that way. Okay? You should never do that. You should never. You know why? If you want to be average, gawin mo yung 70% ng trabaho. If you want to be good, gawin mo yung 80% ng trabaho. If you want to be great, gawin mo yung 90% ng trabaho. If you want to be legendary, if you want God's best, maging compliant ka. Okay? Gagawin ko to, mapansin ako o hindi. If you want legendary, yung mapapansin ka ng Diyos, ibig sabihin yan, you will do what everybody don't want to do. Okay? Pipiliin ka nila. Okay? Yun dapat makita natin. In Proverbs chapter 3, verses 5 to verse number 6, okay? Decide what is best, not just what is good. Anong sabi ng Proverbs 3, verses 5 and 6? Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, verse number 6, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Ito, gusto kong makita nyo. Paano mo malalaman what is good and what is best kung ikaw lang ang magpapasya? Father, we thank you. Maraming salamat po sa inyo. Kayo po ang magpalat, magbasbas at manguna. Kayo po ang magbigay sa amin ng tagumpay. Tulungan mo pong makapagdesisyon kami na ang aming pipiliin ay yung pinakamainam, hindi lamang yung maganda. Yung pinakamainam, hindi lamang po yung nais namin, yung easy. Hindi lamang po yung soft choices, but hard choices that will cost us to forget what we did in the past and go forth sa mga bagay na nila mo sa amin. There will be sacrifices. Kapag ikaw na rin nagsabi, if anyone will come after me, let him deny himself and carry his cross and follow me. Meron kaming iiwanan, meron kaming papasanin, meron kaming tatalikuran, meron kaming bagong yayakapin. Kaya tulungan mo po that we will choose what is best, not just what is good. In Christ we pray, and all God's people say, please be seated, thank you very much. Ang root ng ating indecision, ang root kung bakit pinipili natin yung soft choices, kasi takot tayo. Natatakot tayo. We all struggle, okay, with different kinds of fears. Natatakot ka baka mamaya kasi pag naging faithful ako, baka itakwil ako ng mga tao. Hindi ba sinabi naman ng Panginoon yan? Ako inaparito hindi para magdala ng tinatawag na kapayapaan, kundi maglagay ng hitawan sa nanay, sa tatay, sa nanak, sa asawang lalaki, sa asawang babae. Bakit? Kasi hindi ka maiintindihan. Hindi ka maiintindihan bakit pinipili mo, Panginoon, pag-araw ng linggo at wala ka sa reunion. Hindi na maintindihan bakit ikaw, pag-araw ng Miyerkules, imbis na nag-overtime ka, nasa prayer meeting ka. Hindi na maintindihan yan. Hindi na maintindihan bakit ikaw, hindi ka nainom, sila ay nainom. Hindi na maintindihan ba't ikaw modest ka. They will not understand that. Okay? Kanya natatakot ka ngayon. Kanya kung magiging compliant ka sa sanlibutan, matatakot ka nga. Okay? Kasi natatakot tayo to make mistakes. Nahiya tayo, baka ma-embarrass natin ang sarili natin. I have been here for 41 years. Hindi ganito tong church na ito. Okay? Nandoon lamang kami sa tabi ng ilog, doon sa tulay. At sabi ko nga, simbahan ba ito? Kami galing doon sa San Ildefonso sa Bangkal. Ang laki-laki na simbahan namin doon Kami may mga Tapos dito, wala pang 30 ang tao. Kasi hindi naman ganito facilities. Tapos inaaway pa si Pastor Fajardo. Iniwan pa sa ere. Hanggang sa makalipat. You see, nanindigan kami. We made a stand. This is our faith. This is my church. This is my pastor. Okay? Nung sinimulan natin itong building to, tanungin mo kung anong kabang meron ako. Ang kaba ko, matatapos ba namin Meron ba kaming kakayahan? Sabi ko sa inyo dati, si Edgar ang isa sa pinakamatagal dito, hindi na. Andito na si Ate Remy, isa sa mga unang member din
Wala kaming kasaysayan, kami nagtayo ng building. Ang meron kaming kasaysayan, gumawa ng bubong ng garahe kasi yun ang gagawing panambahan. Pagagandahin ng hirapan. Yun lang. Hindi ko alam kung matatapos ko ito. Pero no sabi ko, humawak tayo sa araro, tuloy na natin to, huwag tayong matakot. Decide for what is best, not for God's best. Not just for good. Na! Tapusin natin ito. Okay? Natatakot tayo na we will not be able to finish what we've started. Mahihirapan ka kung ikaw lang. Okay? Nakakatiyak ka ba ni anak mo kapag aral sa college? Makakatiyak ka ba na ang anak mo makakapag-asawa? Nakakatiyak ba na ang anak mo makakuha ng trabaho? Yan din ang pangamba ko nung ako'y nagsisimula. I started when I was a young people, 19 years old. Now I'm 60. Ano man ang nangyari sa mga anak ko, kung ba't sila nakapagtapos sa pag-aaral, kung ba't sila nakapag-asawa, kung ba't sila nagkaroon ng maayos na buhay, hindi dahil ako'y matalino, no. Kasi pinili ko yung best, hindi yung good. You see? Pinili ko yung best, Lord. Ano ba yung best? I will not trust in myself. I will not lean on my own understanding. Sa lahat ng gagawin ko, pipiliin ko, kikilalanin ka, ituro mo sa akin ang landas. Bakit? I don't want my son to live with the way I live, na maghuhugas ng jeep para mabuhay. I don't want na makikitira sila para mabuhay. No, I don't like that. Sabi ko, Lord, pipiliin kita, kantsawan na ako, ilaitin na ako, hindi ako maintindihan, I'm okay. Kanya nung mag-full-time ako noong 87, abay, sinugod ng nanay ko si Pastor Fajardo. Anong pinakaya mo kay Joey? Alam mo niya naman nagtatrabaho, tapos biglang mag-resign. Siya lang yung panganay, siya yung nagtatrabaho. Sabi ko, ma, hindi mo maintindihan to. I will choose what is best. Magalit ka na sa akin. Sabi ni Pastor Fajardo, ba't ka mag-full-time? Walang pera dito. Kung pera lang hindi na ako nag-full-time. Kung pera lang hanap ko. Sabi ni Miss Pardo, paano yan? Pagka sumasweldo ka, may pagkain kami, tinitreat mo kami sa labas. Sino pa magtitreat? Ikaw ay ng full-time. Sabi ko, ipapakita ko sa inyo. Okay? Kanya every time na ako'y dumadayo kay Pastor Fajardo, sinasabi ko naalala mo, sinabi mo na 87, 37 years ago, paano kita ititreat? Ito, kumain tayo. Why? I choose what is best. I did not choose what is good. Alam niyo mga kapatid, dumarating tayo sa punto na sinasabi natin, we're afraid that we're not good enough. Tama! We're not good enough. Kanya kailangan natin ng Diyos. Hindi sapat yung sweldo mo. Hindi sapat yung kinikita mo sa trabaho. Hindi sapat yung kalakasan mo. Mapapagod ka. We're not enough. Kanya kailangan natin ng Diyos. Kanya hindi mo po pwedeng sabihin, Lord, kaya kong lumayo. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Sa akin, pag nagpaalam ka, you will not see any resistance from me. Pastor, ako po aalis na. Bye. Hindi mo ako pipigilin. Ba't kita pipigilin? Nagpapaalam ka sa akin, hindi, sige, umalis ka. Bakit? Ayokong pupunta ka rito. Ayokong sasabihin mo, okay? Kanya, umalis ako, pinigil ako ni pastor you want to go? Fine. Bye-bye. Hindi ako makikiusap sa'yo. Kasi gusto ko kanya ka nandito. Dahil naintindihan mo, you're not good enough, kailangan natin ang Diyos. One of the fears, kung bakit natatakot kang to choose what is good, Syra, buhay ka pa. Okay? Tanggalin mo na yung mga nagtitrigger ng mo, ha? O magpa-check up pa sa mata mo. Nakikita mo ba ako? Hindi mo ako nakikita? Sinasabi ko na kanya hindi mo nakita, pogi ako, Kita mo ba yung katabi mo? Katabi mo? Sino yung katabi mo? Pag hindi mo nakilala yan, may malabo na talaga. Si Justin yan. Okay? Dito, sa kaliwa. Kaliwa, kanan. Dapat tignan mo bakit, di ba? Baka naman pag nagtututpick ka, kasi di ba, sabi ng isa, kumuha siya ng toothpick na isa. Sabi, paano ginagawa ito? Gumanon, ganon. Mamamayang gumaya din yung isa, ginanon niya. Tapos itong kanina, dumudugo na ilong niya. Sabi niya, ay, ba't dumudugo? Sabi ng isa, tinanggal na may ginaganon. Ay, sa ngipin ba yan? Nakala ko sa ilong. Baka kasi tinusok mo yung mata mo. Hindi naman. Okay lang, aalisin mo na ha.
Kasi gusto kong lumakas ka na isang araw, ikaw at saka si Jolan ay tatayo sa gitna at sasabihin ninyo, si Justin ay aming ibinibigay sa kanyang mapapangasawang nakatayo din eh. Paano mangyayari kung ikaw ay sakitin? Paano mangyayari kung ikaw ay mamamatay ng una? Ang nanay mo ay matagal, tama? May edad na, nung umuwi sa Panginoon. What will you choose? What is good or what is best? Okay? Kasi gusto mo ma-approve ka ng mga tao eh. Ayaw mo makantsawan. Okay? Ano sabi ng Proverbs 29:25? Ang takot sa tao ay nagdadala ng tinatawag na snare. Okay? 29:25 pala. Okay? The fear of man bringeth a snare. Nagdadala ng patibong. Ngunit ang nagtitiwala sa Diyos ay laging ligtas. Laging payapa. So, saan mo inilalaga kang iyong pananampalataya? We need to choose what is good. No. What is best? Kasi hindi mo na pwedeng balikan pa yung mga maling nagawa mo. Tapos na yun. You need to move forward. The moment you start worrying about what other people will think, it's over. Kasi yung fear of disapproval is always worse than disapproval. Natatakot ka. So we need to be strong. Dapat makita mo, hindi ka maiintindihan ng kaklase mo. Hindi ka maiintindihan ng nanay mo. Hindi ka maiintindihan kahit na mga ibang mananampalataya. Bakit close ka? Bakit prayerful ka? Bakit nagbabasa ka ng Bible? Bakit may devotion ka? Bakit meron kang tinatawag na journal? Yung mga devotion na pinadadala ko, it started with a journal. 2014, August. Sabi ni Ron Cook, yung aking mentor sa Care for Pastor, sabi niya, I want you to write your journal. Write whatever thing. So doon ka mag-rant, doon ka mag-rant. So sinulat ko. And then out of it, lumuha ka ng ito. Devotion mo. And then you learn from it. 2014 pa yon. 2024 na. Do you understand? 10 years. Consistently. There is only one way for you to face and to make and to choose what is good. There's only one way. Face it and move against it. Okay? Haharapin mo. Okay? You have to face it and move against it. You do the thing that you fear the most. What is that? Magtiwala. What is that? To choose what is best. Kung hindi ko pinili ang Panginoon, okay? Hindi ko mararating ito ngayon. Alam mo, sabi ni Pepat nung Lunes, kausap si Ellen, sabi natin, Pepat, alam mo, marami nga nagtatanong gaano kakilala ni Pastor Benny si Joey? Sabi niya, young people pa lang yan. Driver lang ni Pastor Fajardo yan. Nagda-drive lang sila. Bit-bit lang ni Pastor Fajardo yan. Then sasabihin ni Pastor Abante, alam mo, Joey, sa marami mga pastor, natutuwa ako. Nakita ko yung biyaya ng Diyos sa inyo. Nawala si Eric, pinagpatuloy ang Pasay. Nakita ko yung ministry ni Eric sa Silang. Ngayon meron pang tansa. Nakita ko yung biyaya. Ano pa pwede mong ipagyabang kay Pastor Abante? Ang offering nila 6 million a week. You know what I'm saying? Para mapansin ka ng mga yan. Anong pinili natin? What is best? Tay, alas 11 na, tulog na kayo. Hindi, kukusap pa tayo rito. Umuwi kami, 1:00 pasado eh. Okay lang ho kayo. Okay, nag-uusap tayo rito. Every Monday. Why? Because we never choose what is good. Papansinin ka ba niyan? Kung ang pinipili mo, good lang. But how do you make it move? How do you make that move? In faith. Pananampalataya. The only antidote to fear is faith. Pananampalataya. Pananampalataya sa sinabi ng Diyos. Kahit hindi mo maintindihan, you have to step out in faith. You've got to trust God.
and start moving and say, Lord, magtitiwala ako sa iyo. Hindi ko alam kung ano kahihinat na nito. Kakantsawan ako, pagtatawanan ako, pero alang-alang sa iyo, gagawin ko to. You see? Imagine na pinasa sa akin noong 2004 ang operation ko ni David Wood at saka ni Pastor Benny. I don't know anything about that. Pero look what happened. Meron tayong application mula sa telepono para magamit natin makapag-soul winning. Ilan na naakay ko ng kaluluwa? You see? And I thank God for that. Narinig niyo pumupunta si Pastor Benito sinasabi, I only trusted one person when it comes to soul winning and when it comes to cheerful giving. There's only one person and that is your pastor. Why? I choose what is best. I choose not what is good. You've got to trust God, Lord. Ano yung best para sa akin? Huwag mong piliin yung madali. Huwag mong piliin yung hindi ka mapapagod. Huwag mong piliin yung hindi ka mapapawisan. Courage is not the absence of fear. Courage is moving ahead in spite of your fear. Yun ang courage. Yun yung tapang. Nandun yung takot. Nandun ang pangamba. Nandun yung balakid. Pero sumusugod ka pa rin kasi ayaw mo ng good. Gusto mo ng best. Why would God take notice of you? Wala kang faith. Ang hinahanap ng Diyos, pananampalataya. Oh, nagsimula ka na ba iyan kanina? Oh, ano sabi ni Cherry? Nag-report ka kay Cherry. Oh. If you're not afraid, you don't need courage. Natatakot ka ba? Natatakot tayo, tama? Meron pa ba akong pera bukas? Kaya kong bayaran yung bills? Mapapalaki yung anak ko? Kaya ko ba yung mga problems na pwedeng dumating sa hinaharap? Paano pag nakasakit ako? Lahat ng yan ay darating sa atin. Hindi tayo pwedeng tumakas dyan. Tama? Hindi nagpapatari asawa ko. Hindi man lang ako binigyan ng tulong para pagpapalaki ng anak ko. Umalis na lang sila. May takot kayo, right? Hindi mo dinidina yan. Pero ito, yan ang magtutulak sa iyo para maging closer ka sa Diyos. Anything that caused you to kneel down and pray is not a problem, it is a friend. Natuto ka mag-pray eh. Oh. Yung gustong sumama sa amin, every 8 o'clock ng Sabado, okay? Ibabalik namin yung prayer dito ng mga full-time staff. Luluhuran lahat ang mga silya. Ipagpe-pray lahat. Ipagpe-pray yung altar. Titignan, pati yung mga instrumento, ipapanalangin. Every Saturday night. Okay? I'll give a short devotion and we're gonna pray and ask God, Lord, please help us tomorrow. Iiyakan natin ang bawat silya. Ibabalik natin yan. Okay? Courage comes because you're scared to death. But you're also sure of what God wants you to do. So gagawin mo yan. Okay? Kanya sabi ng Panginoon, trust in the Lord. Don't depend on your own understanding. Kasi yung best kay James, hindi best sa Diyos eh. Ang best kay Emmanuel, hindi best sa Diyos. Ang best kay Emmanuel, mapagtapos ko lang si Sean, magkaroon lang kami na maganda kinabukasan. Yun yung best natin eh. Ang gusto ng Diyos, hindi lang ka makapagtapos, maging blessing ka sa ibang tao. Nung Sunday, ilang oras kami bago kami umuwi. Siguro mag-aalas 12 na may kausap ako. Sabi niya sa akin, Pastor, gusto kong sumama sa'yo. Sabi ko, kasama naman kita, di ba? Opo, pero iba yung samang gusto ko. Hindi mo ako susuportahan, ako magsusupport sa'yo. Gusto ko na pag kami mga project, isa ako sa magpo-provide, isa ako sa magbibigay. Yan ang pangarap ko. Di pag-pray tayo. Okay? Gusto mo yan? Yeah, let's pray. Huwag ka magmamadali. Gusto ko na kapag meron kang ni-raise, isa ako sa mga bibigay. Isa ako sa... Sige, mag-pray tayo. Huwag ka lang mainip. Alam mo kung bakit? Sabi niya, gusto ko yung nararamdaman mo, Pastor. Lahat. Pag may ni-raise si Pastor Benny, kasama ko. And normally, I don't ask money from you. I pay for it. You see?
In the past several months, from January up to now, may mga tinutulungan ako, nagbibigay ako 100,000, nagbibigay ako 200,000, hindi ko kinukuha sa church. Dinadala ko doon, binibigay ko, bigay ng church yan. Lalagay ko lang, ilagay nyo. Galing sa church. Yan, pastor, gusto kong dumating ako sa level na yan. Na I will be a blessing to you in your ministry. Pag-pray natin. You see? Pangit yung nakaupo ka lang dyan. Darating ka, makikinig ka, uuwi ka, wala kang pakinabang. Wala kang nakakaluluwa. You see? Hindi, good, maring sa'yo, best na may negosyo ka, okay yan, na-promote ka, okay yan. Ang tanong ko, labas sa family mo, sino pa nakikinabang sa'yo? Sino pa natutulungan natin? Sino pa yung nabe-bless sa'yo? Am I right? God supports those who move in faith. Sa bawat pagkilos mo ba, natural Alex, aalagaan mo tatay mo, may sakit tama? Pero labas sa family mo, sa tatay mo Alex, sino pa ang nakikinabang sa'yo? Natural, alagaan mo si Nanay Puring, Ferry, at saka ikaw Josie. Nanay niyo yun tama? Pero labas sa nanay niyo, sino pa nakikinabang sa inyo? Sino pa yung magsasabing, the Lord has blessed? Kagabi may kausap kami. Sabi niya, alam mo, may ilalagay ko to. Maraming salamat. Tinawagan ako isang Joyce ako. Sabi ko, luko-luko. Umayos ka dyan. Hindi. Dami-dami mong Sabi ko, sinasabi ko lang siya, ikaw nang bahala doon sa asawa nung kaibigan natin. Sabi mo sa kanya, may ginagawa akong paraan. By Monday, siguro 150,000 mapapadala ko. You see? Kaya kong ibigay yun Kanya lang, why would I do that? I want my friends to help me. Sabi ko, tol, kailangan ko magkano sa'yo ito? Papasa ko ito, nag-roll over to. Lagay nyo lang dyan. Screenshot, padala sa akin, papakita ko, ito pumapasok. Can you be a problem solver? Pag may kailangan ba sa ministry, ikaw ang unang-unang option ko? Ikaw ang lalapitan ko? Ikaw ang pupuntahan ko? You see? God supports those who move in faith. Where do you need to trust God? I ask you. Saang bahagi mo kailangang magtiwala sa Diyos? Saang aspeto mo kailangang magtiwala sa Diyos? Sa family? Sabi ni Pastor Ben, alam mo, Joey, nasa Cavite ko nung Sunday. May nakita ako nung umaga. Sino yung mga yan? Mga anak ko na member yan. Mga anak na member. Faithful ba yan? Hindi po. Pinagalitan niya. Kayo, nakinabang kayo sa pananampalataya ng mga magulang niyo. Yung mga nanay at tatay niyo, nagsilakihan sa akin dito. Tapos magpupunta lang kayo pagka andito ako. Pag wala kayo, pag wala ako, hindi kayo magpupunta. May nakita ako nung Sunday night. Mahaba buhok. Sabi ko, meron din sa amin yan. Pinatawag ko sa unahan. Halika rito. Ba't ganyan na buhok mo? Humarap ka rito. Tinawag niyo isa. Ikaw, ba't ganyan ba? Magharap kayong dalawa. Tama ba yung mga buhok niyo? Magharap kayo. Service yun, Sa tingin niyo ba, pag ganyan ang ginagawa niyo, you will choose what is best? Di ba dapat blessing ka sa nanay at tatay mo? Okay? Pag nag-asawa ka, saan mo dadalhin ang asawa mo? Pag nagkaanak ka, saan mo dadalhin ang anak mo? Kung ngayon ikaw single pa lang, hindi ka mapakinabangan sa ministry, paano pag nagkaasawa ka? What kind of life gonna have? I said, choose what is good, not what is best. You have not truly trusted God until you attempted something you cannot do on your own power. Hindi ko kaya on my own power to give 40% nung pinanganak si Jeff. Hindi ko kaya na ibigay yung 60% nung pinanganak si Jeff. Pero sa tulong ng Diyos, natapos ko yung 60%. 1991 up to now, I'm giving 60%. Hindi madali yan. And every time sa 60% na yan,
Jenny, I give 60% sa Panginoon, sa tithes ko, 10% sa tithes, 10% sa kay Pastor Fajardo, 20% sa local mission, 20% sa world mission. I am giving that, not including yung 7,000 a week na dinadagdag ko pa. Not including the 6 months of the support. Yung support ko sa church, ibinabalik ko lang sa church. I'm giving 6 months back to the church. At yung natitirang 6 months, 40% lang kami. Kaya ko ba yun? Hindi. Ba't nakakaya ko? Faith. Lord, tulungan mo ko rito. Tatapangan ko mukha ko. Di baling magutom kami. Basta maging blessing ko sa church. Matagal ka ng member sa church, di wala ka pang sakripisyo. Flight ka lagi, flight. Pag napahiya, takbo. Pag nakantsawan, takbo. Anong laban mo dyan? You see? Nung mag-full time ako, hindi ko kaya yan. I cannot do it on my own part. That's why when Ellen asked me, Joey, paano mo ako pakakasalan? I'll show you. I'll show you. Ngayon, pagdating ng gabi, pag nagpaalam na si Jeff, mixed feelings na kami. Tapos mahalik si Jeff, Dad, uwi na rin ako. Kaming dalawa lang ni Ellen sa bahay. Sabi ko, Lord, salamat ha. Napalaki namin ang aming mga anak. God's best. Simula noon hanggang ngayon, they love the Lord. Professional yan. Pero priority nila, Panginoon. Ngayon si bro natin i-train namin. Ikaw, pag nagkaasawa ka, saan mo dadalhin? Kung may anak ka na, sana sila nandoon. Are you choosing God's best or what is good? Dapat God's best. Tama? Ang i-flex mo yung kabutihan ng Diyos. Tama? I started naguhugas ng jeep. I started with nothing. Nagtiwala lang ako. I don't know what decision you need to make. I don't know. But you need to prepare for it. And I want you to step out in faith. Saan bahagi ng Diyos, ng buhay mo, dapat kang magtiwala. You see? Saan bahagi? You see? O Romeo, kababaptize mo lang, tama? Pati itong si Jenny, bago mga member kayo, tama? Mararanasan nyo yan. Merong mga tuksong bubulong sa inyo, bubulihin kayo ng dyablo, hindi dahil mahina kayo. Kung ditret kayo sa kanya, dahil pagka patuloy kayo, meron kayo maaakay na mga kaluluwa na magtitiwala rin sa Panginoon. Kung titiklop kayo, kasi nagutom lang, kasi nasunugan lang, okay? Lahat naman nasunugan, hindi lang naman kayo. Tama? Ang masama, lahat nasunog, kayo lang hindi. Ay, kayo lang nasunog. Tapos iba, ba't naman kami lang? You see? Dadaanan natin yan. Sisikat ang araw, lulubog ang araw sa matuwid at hindi matuwid. Ayun me? Ang mahalaga, meron kang Diyos na kakapitan. Pag nakagraduate ka, Kian, pag nakagraduate ka, Kyle, pag naging professional ka, Raven, makikilala ba, Panginoon? Nakikita ba ang Diyos sa inyo? You see? Are you choosing what is best? Or are you choosing what is good? Just good. Parang sabi ng teacher, o kay Juan, ha? 1 plus 1, 2, sir, ma'am. O, 2 plus 2, 4, ma'am. 4 plus 4. Good, ma'am, good. Anong good? 4 plus 4, good. Ma'am, 8 na ho yun, baka humirit pa ako eh. Bori mo yung isip ng bata, lucky 9. Good na po, ma'am, good na po. Okay na po ako. Okay na po. Hindi pwedeng good. Pag Kristiyano ka, Sister Marlene, si Brother Joseph, ang pipiliin mo, best. You see? Hindi yung good. Best. Pag pinili mo yung best, handa mo, Syra, kakantsawan ka. People will not understand you. Nung nasa Bangkal pa kami, naglalakad kami. Wala pa yung LRT. Tatawid kami ng EDSA. Maglalakad kami. Dahil wala nang jeep. You see? We choose to do that. Bakit?
We choose what is best. Ngayon, inaani namin ang pagpili namin ng best. Why you need to step out in faith? Because your choices determines your character and your destiny. Pag pinili mo ang alak, bisyo, sugal. Now listen, I don't know if you have seen lately si Bruce Willis. May dementia na siya. He cannot even talk, he cannot even communicate to other people. Sikat yan, ha? Kilala. Tanyag. Wala na, lutang na utak. Mayaman! Tama? Die hard pa lang, ang dami ng kinita. Ayun, me. Wala na. Nya tama, sinabi ng Mark chapter 8, verse number 35. Tingnan mo. Mark chapter 8, verse 35. Tingnan mo, sabi ng Word of God, 8:35 ng Mark, okay? Sino mang magtatago ng kanyang buhay at ililigtas, ito'y mawawala. At ang sino mang mawawala ang buhay niya sa aking kapakanan at sa ebanghelyo matatagpuan. I ask you, is saving your life good? Yes. But is it the best? No. Saving your life for your sake is good. But losing your life for God and the gospel's sake, it's the best. Bakit? Anong sabi ng verse number 36? Okay? Anong mapapala mo? Ikaw ang pinakamayaman na mapapahamak naman ng kaluluwa mo. And verse number 37, anong ipagpapalit mo sa iyong kaluluwa? Yes, kanya itong si Solomon, nung makita niyang lahat, sabi niya sa Ecclesiastes chapter 13, okay? Chapter 2, sa last chapter ng Ecclesiastes, okay? Sa last chapter niyan, okay? Chapter 12, verse number 13 and 14. Ano sabi niya? Pakinggan natin ang mga bagay, okay? Matakot ka sa Diyos. Gawin mo yung kanyang kalooban kasi itong buong katungkulan ng Diyos. Okay? Anong sabi ng verse number 14? Kasi lahat ng ating ginawa ay dadalhin. Ito yung end game. Handa ka ba na makita, Ian? Handa ka bang makita, Melchior, na sa pagdating mo sa judgment, lahat ng sekreto ay mahayag at wala kang reward? Anong sabi ng Philippians 2:16? Okay? Philippians 2:16, ang sabi ng Panginoon, humawak ka ng maigi sa salita ng Diyos upang sa araw ng Panginoon, you will rejoice. Bakit? So that you will not run in vain, nor labor in vain. Piri mo na pagod ka ng walang kabuluhan, nagpagal ka ng walang kabuluhan. Bakit? Walang faith. You choose what is good. Pag pinili mo yung best, hindi ka takot makantsawan. Hindi ka takot na mabulyuhan. Hindi ka matakot na mapahiya. Hindi ka matakot na manindigan. Bakit ganyan ka? Baptist ako eh. Hindi ako pwedeng mag-miniskirt. Hindi ako pwedeng magpatato. Hindi ako pwedeng mag-boyfriend ng hindi alam. Hindi ako pwedeng mag-girlfriend ng... Hindi pwede minom. Maninindigan ka. Save ako eh. Okay? Commit yourself to the Lord. And He will give you wisdom. Commit yourself to the Lord, and He will give you courage. Commit yourself to the Lord, and He will help you to make the decision to bring you closer to who He made you to be. Hindi ka kamukha ng iba. Iba ka. No one can live your life. Ikaw lang yan. Kung hindi mo pamumuhay yan, sino mabubuhay dyan? Okay? So dapat makita natin, hindi natin pinipili lang yung good. Ang pinipili natin yung best. Kasi para sa Panginoon. Pero may mga nag-text sa akin, Sean, halika. Basahin mo to. Nagpunta yung isang pastor sa Cebu. Okay? Dalian mo. Sabi ng pastor, nandito ho ako sa office ni Pastor Kent. Okay? Nagkaroon kami ng one-on-one session. Basahin mo. Hello. Praising God po sa magandang one-on-one session about church and ministry. So, biglang bida ka, tay. Ha. Bidang-bida ka, pastor. Sila nagtagpo. Ako pinag-uusapan.
Oh. The Sabi ko, hala. The great Ano sabi peace- ni Pastor Ken? Sabi ni Pastor Ken, sino ako? The great peacemaker and sobrang husay sa conflict resolution and ministerial encouragement, sabi ko super agree kasi I learn a lot from Tatay Joey. Hindi ba dapat ikaw yung karapat-dapat kasi gago ako? Hindi ba dapat ikaw yung karapat-dapat kasi tanga ako? Nagkasala ako? I crossed the line? You know what I'm saying? Mas may dahilan ka kaysa sa akin. Kanya lang sinabi ko, sa kakaunting buhay na meron ako, Ami, pipiliin ko na yung best, hindi yung good. Please sit down. Thank you very much. Sila nag-uusap, hindi naman ako. Sila nasa Cebu, hindi naman ako. Tapos ako pag-uusapan, sabi ko, baka naman, siguro kanya ako nasisinok. Hindi, maganda usapan. Hala. Sabi ko sa inyo, Monday may tumawag sa akin, ito gagawin. Sige, sige. Oh. I'll raise 150,000 para dyan. I started calling my friends. Sabi ko, I need you to help me. Not for me, but for another friend that we have. I want you to send this money to this person. Are you deciding for what is best? Ong raos mo lang good. Makakain, makabili, makatulog, makapagbawa ng bahay. Other than that, wala na. Ikaw, Kari, what is your desire? Kumita lang yung Jacob? Magkaroon lang kayo ng bahay? May bahay na kayo. Other than that, sino pa nakikinabang sa inyo? Kayong dalawa ni Jabez. You see? Decide what is good. No. Decide what is best. Okay? Ano dapat natin makita rito? Unang-una, decide what is best, not just what is good. Why? Let's move forward by faith. Moving forward by faith is the best. What does it mean? Tinanong kita kanina, saang bahagi ng buhay mo dapat nagtitiwala ka sa Diyos? Okay? Haggai 1:5. Anong sabi ng Panginoon? Now therefore, thus saith the Lord, consider your ways. Anong sabi? Gunitain mo, saliksikin mo. Okay? Nung pumunta kami nung Sabado ni Jeff, sa silang, ando doon si Pastor Mavi, and then Pastor Mavi said, Pastor, nung magsasabbatical leave ako. Bakit? I want to be in Pasay. Why? I want you to train me. Loko-loko. Andiyan na tatay mo eh. Ito gawin mo. Hindi, nung, I'm having a hard time. Tell that to your father, I'll be here, I'll help you. Kasi siya na namumuno sa silang. Kagabi, ganun din. Pagdating namin, sabi ni Pastor Joey, pag-pray mo nga to si Mavi. Sige po. Tapos pag-pray ko siya. Sabi ko, Mav, okay lang yan. You will feel inadequate. Ako nga dapat I'm inadequate dahil di ako karapat-dapat eh. Okay? Mas karapat-dapat ka, boy. Ito gawin mo. Okay? Consider your ways. Tanong ko sa iyo, sinaliksik mo ba? Ginunuta mo ba ang mga lakad mo? Okay? I ask you, you will have a traveling and challenging season. Okay? Magkakaroon ka ng challenging season. Okay? You will go through a challenging season. At pag sinubukan ka, nagkasakit ka, nalugi ka, nawalan ka ng trabaho, kinancel ka, pinagchismisan ka, nagkamali ka, whatever, you eventually want to resume your life again. Gusto kong bumalik. Gusto kong piliin ang best. Okay? But if you do that, magkaroon ka ng tamang prinsipyo. I know what I'm saying because I was there 2014, 2015. Lord, anong gagawin ko sa nalalabing buhay ko? Hindi na ako karapat-dapat. Pero I want to use the remaining time of my life. Ito dapat mo makita. You should expect to feel mixed emotions. Anong mukhang ihaharap ko?
Ano magiging attitude ko pag merong ngumiwi ang muka, sumimangot, parang kinokontra ako? It will also take time to extract the lessons you've learned from the hard times. You see? We need to evaluate everything. Tinignan mo na ba how do you handle your time? How do you handle your money, your emotions, your relationships? Do you evaluate things? Kasi we were going to go for what not is just good, but for what is best. By the grace of God, napalaki namin ang aming mga anak. Kasama nating nagsaserve dito. Ako naging pasaway, hindi sila. And I thank God. Okay? The mom, si Ellen, was so gifted by God that her sons never hated me. That her sons grew up loving the work, loving the ministry, in spite of what I did. Dapat wasak na yan eh. Kanya sinasabi ko lagi sa mga pastor, daanan mo yung dinaanan ko. I lost good people. They have all the money. I lost the cheerful givers. Kung wala ang biyaya ng Diyos, nasan kami? You see? Pwedeng bumangon. Pwede. Kanya lang. You should evaluate, will this be good or best? Whether you're returning to a life of a problem, or hiwalayan, or illness, or another time of great fear or loss, huwag ka munang mag-automatically magsabi, gagawin ko to! The way I've always done it. Kanya ka nga pumalpak eh. Ginawa mo dati yan, kanya nga bumagsak ka, kanya nga naparusahan ka, napalo ka, kanya nga nagkulang ka ng pera because you've done it that way. I would like to tell this to you. Pagkatapos mong napahiya, pagkatapos mong pulpak, pagkatapos mong magkasakit, pagkatapos mong magkaroon ng problema, evaluate everything. Why? The hardship changes people. It's either you'll become better or bitter. Tignan mo. Nagkaroon kayo ng problema. Nagkasakit ang tatay mo o nanay mo. Ano ngayon ang linyahan mo? Ang bira naman. Bitter. Oh Lord, salamat po makakapag-pray. Better. Nawalan ka ng trabaho. Pag bitter ka, magre-reklamo ka. Pag better ka, Lord, bibigyan mo ulit ako kasi binigyan mo nga ako, tinulungan mo nga ako eh. Evaluate. Hindi mo pwedeng gagawin yung dati kagaya ng dati kasi hardship will change you. It will make you bitter or better. Fight or flight. Ilang beses ka nang tumatakas. Hindi mo napapansin sa pagtakas mo, dala-dala mo problema mo. Dala-dala mo kabigatan mo. Kahit saka pumunta, bakit? Kasi ang problema tayo. You're not the same person after the trauma. You're not the same person after the problem. You're not the same person after the troubles and trials. Oh, ikaw ba ni magiging tenyente ka sa June, tama? You will not be the same person. Pagkatapos ng training mo ng 4 na taon sa PNPA, okay? You will not be the same person. Magiging tenyente ka ba? Baka mamaya pag hinising ka doon, magmumura ka. You see? Kanya ngayon pa lang, i-discipline mo na sarili mo. Yung ipopost ko sa Facebook, maluluwalhati ang Diyos. You're not the same person. Instead of us returning to the same old habits and patterns and the old behaviors, God wants to give us a reset. Reset.
Hindi rewind, reset. There are things in your life na ginagawa mo, pero hindi na uubra. Kailangan i-level up mo yung prayer life mo, yung Bible reading mo, yung pag-aakay mo ng kaluluwa, yung pagdi-disciple mo, yung giving mo. There are things that you were not doing before the hard times that you should not start up again. Hindi na uubra yan. Hindi na normal yung buhay mo. Jericho, may anak ka na. Tama? Hindi na pwede yung kagaya nung binata ka pa. Isa na lang, magka-college na itong si Elise. Hindi na po pwede rin Hindi na pwede Lisa. Yung dating galawan nyo. Tama? Dahil magiging dalawa na yung college nyo. At ang matindi niyan, pagka meron ng aakyat ng ligaw, sa isa sa 3 anak nyo. Okay? Anong gagawin mo? Okay? Anong gagawin mo? Si Rene, Mambe, Lisa, magpapaalam po ako. Bakit? Magliligaw po ako sa isa sa anak nyo. Sino? Ha? Anong gagawin nyo? Tama? Hindi uubra yan. Are you following me? Oh. Handa ka na ba, Vilma? Kay Stephanie? Ilang taon na si Stephanie? 20? 23? Oh, 2 taon na lang. Okay? Liligawan yan. Handa ka na ba na may manliligaw dyan? Ha? Ikaw, Marisa, handa ka na? Sa 2 anak mo? Okay? Are you following me? Hindi nakagaya to ng dati. Are you following me? No. Lolo na ako Hindi na pwede yung ugali ko. May apo na akong nakatingin sa akin. Iba yun. You see? Kanya sabi ng Haggai 1, verse 5 and 6, ngayon may ganito, sinabi na paano sa mga hukbo, saliksikin nyo, gunitain nyo ang inyong mga dahan. Bakit? Verse 6, kayo'y naghasik ng marami, kaunti ang kinita nyo. Meaning, ito na kayo dati, naghasikan ng marami, kaunti ang kinita nyo, kaunti ang blessing nyo. Tingnan mo ha, wala kayong kasapatan. Okay? Kumain kayo, hindi kayo nabusog. Uminom kayo, hindi kayo napawi sa uhaw. Nagdamit kayo, pero ginigilaw pa rin kayo. Kumikita kayo, pero yung kinikita nyo, inilalagay nyo sa bag na butas. You know what it mean? There are things that we need to consider. Dati okay yan, good yan. Iba ng 2024 na. Hindi na ubra yung dating ginagawa mo. You need to level up. Things are changing. Eugene, pag binigyan ka ng anak, saan mo dadalhin? Sa tingin mo ba, Junlin, yung ugali na meron ka will bless your son or your daughter kung hindi ka magle-level up? Pag may asawa ka na, Ma'am Raimel, ligaw muna pala, ligaw muna. Okay? What will be la linyahan? Si Ariana ba? What would happen to you? Johans, pag nasa school ka na, sa senior high, paano mo haharapin yan? Kanya sabi, saliksikin nyo. You have planted much, sabi ng Panginoon. You harvested little. You eat, hindi ka nabusog. You drink, you have never filled yourself. You put on clothes, pero hindi ka nainitan. Kumita ka, may sweldo ka, masipag ka, pero lahat ng sweldo mo, walang napuntahan. Nalagay sa isang
sisidlan na may butas. Ito po yung metaphors of dissatisfaction na sinabi ni Haggai. Okay? Okay? Ito yung metaphors. Yung salita na nagpapakita, kamote, nagtrabaho naman ako, nagtanim naman ako, bakit kapos? You know what this is saying in a plain language? I keep eating, gutom pa rin ako. Oh, ikilala kang ganyan? Laging gutom? I keep drinking, I'm still thirsty. In other words, listen to this, ha? If what you did before the hard times was so unfulfilling, why go back to that? Ba't babalikan mo? Tama? Nagtanim ka, kaunti ang ani, kumain ka, hindi ka nabusog, uminom ka, hindi ka naman napawis, nagdamit ka, then why you go back to that? Kanya sabi, saliksikin mo anong mali. Anong dapat nating gawin? Guys, hindi na bata yung mga anak nyo. Okay lang yan nung bata. Ngayon malalaki na. Tama? Malalaki na. If the hard times are so unfulfilling, why would you repeat the same prayer, the same Bible reading, the same soul winning, the same giving, the same passion sa paglilingkuran? Unfulfilled niya. Hindi ba dapat i-level up natin? In what ways we need to level up? Anong bagay ang dapat nating gawin? If life is unfulfilling, why will you go back to that again? Nasaktan ka na dyan, dyan ka na pinalo, dyan ka na nagkaproblema, dyan na nagkasakit, dyan na kayo nag-away, dyan ka na kinapos. Bakit babalik na naman? You see? What would happen? Oh. Anong year ka na, Steve? Second, level 8. Oh. Paano pag nag-college na yan? Sa tingin ba, Louie at Richelle, yung linyahan ninyo, okay pa yan? Nag-pray naman kami. Di ba sabi nga, nagtanim sila kaunti-ane. Kumain kami nga, hindi nga kami nabusog eh. Uminom nga kami, hindi na pawi-uhaw. Nagdamit kami na hindi naman kami. If that is unfulfilling, why will you go back to that? We need to level up our faith. We need to say, Lord, what is wrong? How can I improve my life? How can I improve my faith to you? Kanya, you see, I told you, di ba? Nung sinabi ko noon, sabi ko, hindi na ako nasasaktan. I want to level up. Anong gusto mong gawin? You're giving back 60% and you're giving back 3 months of your... No, I'm gonna give 6 months. What? Paano tayo? I need faith. 2020, I made a decision. 6 months. 2018, sabi ko, merong mali. Anong mali? Ba't natin nilalagay ng July to December? Ikaw nagsabi niyan eh. Gawin natin January. Dad, August ngayon, Dad. August of 2018. Ibig sabihin, 2019, magsisimula ka ng January, magbibigay ka. Ibig sabihin, itong 2018, July, August, September, October, November, December, yeah. Then, January, February, March, April, May, June, July, June, yeah. So, isang taon tayo na sa yeah. That's why I need faith. Bakit? Hinahanda ko ang sarili ko, James. Kasi unfulfilling na eh. Ano sabi ulit nung verse number 6? Kumain ka, you have sown much, kaunti kinita mo. Kumain ka, hindi ka nabusog. Uminom ka, hindi napawi ang uhaw. Ikaw ay nagtuot ng damit, hindi naman nawala yung ginaw. Kumikita ka, nalalagay mo dito. So I asked myself, what else do I need to level up? What ways? Kanya sabi, consider your ways. Saliksikin mo, saan pa pwedeng mag-level up? Anong pwedeng iwan? Anong pwedeng itaas?
Year 2020, sabi ko, year 2000 pala yun. 2020, sabi ko, Ma, ito wala ang kinalaman dito. Sa akin lang to, ha? Hindi ko alam magkakaroon ng pandemic. Ano yun? I'm gonna add 5,000 to 6,000 or 7,000 a week. Bakit? Commitment ko, bakit? Hindi na pwede sa akin yung commitment ko dati. Hindi na pwede. Bakit? I am preparing for a wonderful future, Ma. I need to have more faith. I need to have more obedience. I need to be more compliant. I need to be more submissive. I need to be... Bakit? Hindi ko alam kung kailan ako mabubuhay. Hindi ko alam. If what you did before the hard times are unfulfilling, bakit babalikan ulit? Ba't mga away na naman? Ba't magtatampo na naman? Ba't magdadabog? Magsasara ng pintuan? Bakit hindi makipagbati? Bakit hindi magpakumbaba? Ba't hindi magsabing, tama ka, mali ako, pwede bang pagtiwalaan mo ulit ako? Sa tingin ba, Ferry, sa ginagawa nyo as a family, you will have a bright future? Sa tingin mo ba, Ebet, have you considered your ways? Sabi, consider your ways. Kasi tignan mo, nagtanim ka, walang inani, kumain, hindi nabusog, uminom, hindi napawi, nagdamit, hindi naman Kaya sabi, consider, saan tayo pupulutin in the future? One way you can give careful thoughts to your ways is to make don't do list. A not to do list. Hindi ko nagagawin to. Meron kang to-do list, di ba? Magigising ako maaga, kakain ako nito, meron ka nun, amen? I-maintain mo yan. Meron ka bang what not to do list? Baka nauubos ang oras mo sa Netflix. Baka nauubos ang oras mo sa walang kapararakang bagay. Di ba? Baka kaabisado ang five little monkey, Humpty-Dumpty. Mama called the doctor and the doctor said, tuwan-tuwa ka pa doon kaysa sa kinanta ng mga nag-special number dito. Pabili ng 3, nakatago na kayo. Yung be a two to be a wrinkle star. Listen. Some things that you're used to doing are not wrong. Listen to this, ha? Hindi mali. Are you following me? Kanya lang, hindi na pwede. Kasi tumatanda ka na. Kasi dumadami na gastos. Kasi lumulupit na mundo. Am I right? May aalisin ka. You don't just resume them. Consider, ano yung dapat kong isuko sa buhay ko? So that God can trust me more. Would you like God's best or God's good? I want God's best. And I'm not afraid. Pagtawanan, I put a list. Hindi na pwede to. May boundary. Ito lang yan. Dito lang yan. You see, sabi ko nga sa inyo last Sunday, nandun kami sa Discovery, Samal, 100,000 per night. Magsuswimming kami. Hindi kami sabi ko, balik. Bakit? Puro nakatupis yan. Ano ba kayo? Balik kami. Doon lang tayo. Usap na lang tayo rito. Doon lang tayo sa villa ko. Malaki-laki yung swimming pool doon. Doon na lang tayo.
Samantalang dati, meron pa kaming jet ski, meron pa kaming boat na maganda. Hindi na pwede. Okay? Ano yung mga dapat mong isuko, Mel? Todo pa kayo, Mel Dadja, tsaka Mel Ibasco. Mel din po yung nasa unahan nyo, ma'am. Oo. Di ba? Baka naman mamaya, kantsaw lang ang tapat mo, Mel Dadja. Oh. Baka mamaya may nagsalita lang sa'yo, o wala ka na ba mapuntahan? Kanya ka bumabalik. Tapos magtatampo ka na. Tanong lang naman yun. Hindi naman kantsaw. Tama? Tanong kantsaw. Tanong. Tama? Oo. Ba't ka bumalik? Kasi tanong nga di ba? Oh. After hard season, God wants to rebuild your life. God wants to make it better. God wants to make it healthier than it ever was before. Nung kumakain kami sa Panabo, para kang nasa Suleir sa sarap ng pagkain. Kasi ewan ko, they spent much. Sabi ko, Tol, ayokong kami lang. Sama mo yung mga pastor. I don't want them to feel that they're neglected. Pinapasok niya lahat. Papasukin mo. Ayoko niyan. No one here is so supreme. No. Dito tayo. Okay? Kain kami. Sabi niya, sila. Ikaw. I'm okay. Kumain na ako kaninang tanghali. Sahi naman to. I'm fine. Pero mo breakfast, Angus beef. No, I'm okay. Ito may chicken Benedict. Fried egg Benedict. Sabi ko, kahit na ano pang Benedict yan, I'm okay. Naglagay ako ng to-do list and not to-do list. Bakit? Hindi na pwede yung commitment ko dati. Iba na yung level. You have a part in that. Ano yung aalisin mo? Ano yung idadagdag mo? You need to take time to evaluate everything before you head back to the world. Have you ever evaluated your life? Nagtanim ako, kaunti. Kumain ako, hindi ako nabusog. Uminom ako, hindi nawala uhaw. Nag-ipon ako, nawala. Bakit? Hindi na pwede sa 2024. Idagdag mo pa dyan yung pagsugod ng Iran sa Israel. 300 drones and missile. Papapapak. Nagpahayag ang Amerika, we will not retaliate. It's up to you, Israel. Oh. Gaganti ang Israel. Anong makahihinat na niyan? Nasa Middle East lahat ang mga krudo at mga gasolina na iaangkat sa atin. Ano mangyayari ngayon? Saan pupulutin? Bawal na ang e-trike sa EDSA. Okay? Bawal na. Saan pupulutin yan? Kanya hindi mo pwedeng dalihin yung golf cart mo sa labas. Kahit 4 wheels na yan. Hindi na po pwede, Bonnie. Okay? Limited na. April 15, cancel na ang mga jeep na hindi Euro 4. Saan pupunta? Mabuti nga dito, ika-cancel. Ayan, si Sofio, tsaka si Didit, tsaka si Ate Remy. Nandun kami sa Italia, sa Roma. Wala nang Euro 4 sa Roma. Sa gilid na sila. By 2035, wala nang fossil fuel. Diskarte na lahat yan. Dapat EV. Hybrid na. Saan mo pupulutin lahat yan? Kanya kung hindi ka magle-level up, saan tayo pupulutin? Consider your ways.
Evaluate everything. Kumita ako, hindi marami. Kumain, hindi nabusog. Paano pag may nagkasakit? Paano pag nagkaroon ng emergency? Imagine yung sama ng loob ni Babe. Sabi niya, Pastor, kabibili ko lang ng bahay sa nanay ko, tapos ngayon yung nanay ko parang hindi ko na makikita. Sabi ko, that's life. Ang mahalaga na iuwi mo, napakita mo yung bahay. Hindi niya na-enjoy. What will we do? Ang pwede lang inumin, gatas. Ngayon, ayaw na uminom ng gatas. Naintindihan niyo? Kanya, bata pa ako, I made a choice. I'm gonna use my time, my talent, my treasure, first in His kingdom, and then my family. Bakit? Ano sabi ng Matthew 6:33? But seek ye first, what? The kingdom of God. Not God, the kingdom of God. And His righteousness. May aalisin ka. Hindi pwedeng save ka tapos nakikipag-jowa ka kung kani-kanino. Nakikipag-shota ka. Oh. No. At lahat ng ito idadagdag. Ano idadagdag? Okay? Ibalik mo ng 28. Ano idadagdag? Ano sabi? Bakit iniisip ay susuot mo? Yung mga halilis niya sa field, tumatangkad, hindi naman sila 29, ano sabi? Oh. Yung ang panahon ni Solomon, walang kasing ganda ng mga tanim na yan. Verse 30, ano sabi ng Panginoon? Kung dinamitan ng Diyos sa mga bukid, bukas nandiyan dyan, bukas wala, hindi kanya ba kayang damitan? Shall I not quote you, O ye of little faith? Ano sabi ng 31? Oh. Ba't sabi, ano kakainin ko, inumin ko? Ano isusot ko? Verse 32, hindi ba yan ang hinihingi ng hentil? Lahat ng hinihingi mo, alam ng Diyos. Kanya sabi niya, verse 33, unahin mo ang kaharian ko. Ang sabi ko sa inyo kanina, malalaman mo ang isang eklesiya kung matantag, matibay, kung malakas, isa sa mga palatandaan. Okay? Pagpatapos ng service, yung bang mga member nagmamadali ng umuwi o nasa baba pa, nagtatawanan, nagkukwentuhan pagkatapos ng service. Kung pagkatapos ng service tumatalilis, nagmamadali ng umuwi at papatay ng ilaw para wala na, ang Bible Baptist Church of Pasay patay na. Pag wala na bumabalik sa Sunday School, pag wala nang gusto makipag-fellowship sa light bearers, pag wala nang gusto makipag-fellowship sa church, pag wala nang gusto makipag-usap sa mga kingsmen, patay na ang Bible Baptist Church of Pasay. Ibalik natin yung pakikipagtalamitan sa isa't isa. Consider your ways. The best option, move forward by faith, but evaluate everything. Bakit kumain, hindi ka nabusog? Ba't uminom, hindi ka napawi sa uhaw? Bakit nagdamit ka, hindi ka nawala ng lamig? Bakit kumita, naubos? Bakit? Hindi na pwede yan. They're not wrong. Kanya lang hindi na dapat. Dapat magle-level up tayo. What part of your life you need to trust God? Okay? What part? God always supports people who move in faith. We need to level up. Hindi na po pwede yan. Okay? Let's all stand up, please. Father, we thank you. Maraming salamat. Pagpalain mo kami. Tulungan mo magtiwala kami sa iyo at huwag kaming mag-a-attempt ng isang bagay na kaya lang namin gawin. Dali mo kami sa sitwasyon that we will say, we don't and we cannot make it without you. Help us to understand we're not good enough. Help us to understand we're afraid that we will not be able to finish what we've started. Kanya kailangan namin kayo. Samahan mo kami.
to decide for what is best, not for what just is good. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around, will you come to the altar and say, Lord, forgive me for choosing what is good. Help me to choose what is best. Dito sa altar, God bless you. I want you to go to your family and pray. Father, we thank you. May you help us to level up, to consider our ways. Help us to see and to evaluate anong bahagi ng buhay namin kailangan namin magtiwala sa iyong gusto. Nagtatanim kami, kaunti ang inaani, kumakain hindi nabubusog, umiinom hindi napapawi ang uhaw, nagtatanim nagtatago ng kinikita pero nalalaglag lang. What we did in the past are not wrong, but they're not doable now. We need to level up. We need to raise our commitment and faith. We need to know you more. We need to pray hard. Hindi kami maiintindihan, pero okay lang. Kasi nandyan ka. Kayo po magpapalat, magbabasbas sa amin. Ingatan mo bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, let's all stand up please.